May mga katiwala ang mga Del Oro na nangangasiwa sa rest house at laging handa ang mga ito sa biglaang pagdating ng mga amo o sa mga panauhin nilang anumang oras. Madalas din kasing pinapahiram ni Don Jose sa family friends ang bahay na iyon. Kaya naman, hindi na nagulat ang mag-asawang Mang Dario at Aling Lerma sa biglaang pagsulpot ni Joed at Queenie. May nakaayos bang guest room? Tanong ni Joed kay Lerma. Para kay Queenie. Tumango ang may edad ng babae. Pati ang kwarto mo, nakaayos. Sagot nito. Binuksan ko iyon mula nung malaman kong nandito ka na ulit. Dati, nakalak iyon. Kahit puno ng bisita itong bahay. Hindi pinapagamit ni Don Jose. May mga naiwan ka pang damit doon. Pwede mong pamalit. Basang-basa ka. Halatang komportable ang babae kay Joel. Maliit pa kasi ito. Ay naalagaan na. Thank you. Simpleng sabi ng binata. Pero napansin ni Queenie na parang lumambot ang ekspresyon ng mukha nito. Naghapunan na ba kayo? Tanong naman ni Lerma. May maihanda ako kahit mga dilata lang. Sige please. Tango ng binata. Pagkatapos bumaling ito kay Queenie. Magbibihis lang ako. Magkita na lang tayo sa dining room. Suplado na naman ito. Paismid ding tumalikod si Queenie. Habang pumapanhik ito, ay sa may fireplace naman ang tuloy niya. Pagdating pa lang nila ay ibinuhay na iyon ni Mang Dario. Tinawagan ulit ng dalaga si Don Jose. Nandito na kami sa rest house pa. Pagbabalita niya. We're okay. Pero dito na kami mag-o-overnight. Malakas ang ulan. Inaway ka ba? Tanong ni Don Jose. Natawa si Queenie. Medyo lang. Sagot niya. Pero nothing to worry about. Nandito naman sina Aling Lerma at Mang Dario. He can't chop me into pieces and bury me into the backyard. Queenie, don't be morbid. Saway ni Don Jose. Pinapagaan ko lang ang loob mo. Biro niya. What a horrible way to do it. Sagot ng matanda. Well, mukhang ang okay ka naman. You're back to your usual self. Sana makausap mo ng matino iyang anak ko. Bahala na. Sagot ng dalaga. Ang importante, makakatulog ka na ng mahimbing dahil alam mong walang masamang nangyari sa kanya. At sa iyo, dugtong ni Don Jose. Nagpaalamanan na sila. Siya namang nagpanaog ulit si Joel. Nakapagbihis na nga ito. Naka-gym shorts at puting t-shirt na walang kwelyo. Naka-tsinelas. Kitang-kita ng ganda ng pangangatawan nito sa ganoong kasuotan. Napalunok si Queenie. Umiwas ng tingin. Nag-report ka na naman pala. Paninita ng binata. Iyon nga ang point ng pagsunod ko sa iyo. Hindi ba? Pataray na sagot niya. Para ma-reassure ko siya. Para hindi na siya mag-alala. Ano nga namang ibitin ko pa? Ginawa ninyo akong parang bata. Galit na sumbat ni Joel. At ikaw? Yaya ba kita? Sasagot na sana si Queenie. Pero lumabas si Aling Lerma mula sa komedor. Kain na, sabi nito. Natigil ang bangayan ng dalawa. Sige, nakangiting sagot ng dalaga. Sumunod na siya sa babaeng papunta sa komedor. Bumuntot na lamang si Joel. Wala na silang imikan sa harap ng nainiinit na dilatang mushroom soup at corned beef sandwiches na may lechugas at pipino. Aling guest room ho ba ang pwede kong gamitin? Tanong ni Queenie kay Aling Lerma pagkatapos niyang kumain. Halika, ituturo ko sa iyo bago ko ligpitin itong mesa. Sagot ng matanda. Excuse me. Paalam ni Queenie kay Joel. Tumango lang ang binata. Iniwan niya na ito sa hapagkainan. Wala kang dalang bihisan ano. Pansin ni Aling Lerma habang pumapanhik sila.
Na-stranded lang ho kasi kami dahil sa ulan. Paliwanag niya. Hindi ko naman binalak na mag-overnight dito. Walang problema. Nakangiting sagot ng katiwala. Lagi akong handa sa ganyan. Dinala siya nito sa isa sa mga guest rooms. Pagkapasok nila, nagbukas ito ng cabinet at inabutan siya ng bagong labang robang seda. Isuot mo ito at hubarin mo ang lahat niyang damit mo. Sabi ni Aling Lerma, pati underwear. Sandali ko lang iyan idadaan sa washing machine at dryer sa basement. Papasadahan ko ng plansya iyang pantalon mo at blosa. Bukas ng umaga. Ready to wear na ulit. Oh? Gulat na sagot niya. Ay oo nga pala. Natatawang dagdag ni Aling Lerma. May mga brand new na panty at nightie doon sa closet sa banyo. Kumuha ka ng size mo. Alangan namang matulog ka ng nakaboreless. At tuluyan na itong napabungismis. Para pala kayong mga department stores dito. Sabi ni Queenie. Nangyayari kasi talaga iyang ganyang mga hindi inaasahang nag-o-overnight dito. Sagot ni Aling Lerma. Hala sige, pasok na sa banyo. Iabot mo na lang sa akin ang mga hinubad mo. Huwag kang mag-alala at ako na mismo ang mag-aasikaso sa mga iyan. Thank you. Sabi ng dalaga bago sumunod sa mungkahin nito. Pagkaalis ni Lerma, naligo na muna si Queenie. Nadiscover niyang kumpleto rin sa mga toiletries ang banyo. Parang hotel. Hindi niya napansin yun noong nag-overnight sila ng mga staff ng Del Oro Jewelers dito. Dahil naging parang dorm sila noon. Sama-samang ilang babae sa bawat kwarto. Sa labas na natulog ang ibang lalaki. Nakatent na lang. Akala niya noon. Baon ng mga kasamahan niya mga toiletries na nakita niya sa banyo at sa tokador ng kwarto. Ngayon lang niya na-realize na supplied pala ni Aling Lerma ang lahat ng iyon. May mga malilinis na tuwalya pa sa banyo. May hair dryer din. Tinuyo na niya ang kanyang buhok pagkatapos maligo para hindi na mabasa ang higaan niya. Ilang kahon ng mga brand new na panty ang nakita niya sa closet. Naka-plastic pa at silyado ang bawat isa. Kinuha niya ang puting bikini. Small. Puti rin ang pinili niyang nightie. Cotton knit. May sleeves at abot hanggang tuhod niya ang laylayan. Desente. Kahit pa mas mukha yung pambahay kaysa pantulog ng maisusuot niya. Ipinatong pa rin ng dalaga. Sa nightie ang mahabang roba. Itinali niya iyon ng mahigpit sa kanyang baywang. Pero ayaw pa rin niyang matulog. Hindi pa siya inaantok. Nagpa siya siyang lumabas sa terasa. Malapad iyon at may bubong. Kung hindi rin lang malakas ang hangin, pwede siya roon kahit umuulan. Binuksan niya ang sliding glass door ng silid. Paglabas niya, nagulat siya nang mamataan niya sa di kalayuan si Joel. Nakalimutan niya naka-wrap around nga pala sa bahay ang terasa. Lahat ng silid tulugan ay doon din ang labas. Pabalik na sana ulit siya sa kanyang kwarto nang tawagin siya ng binata. Queenie, sandali. Natigilan siya. Lumapit si Joel. I'd like to apologize, sabi nito. Sa lahat-lahat. Hindi iyon inaasahan ng dalaga. Napatingin siya tuloy rito nang nababakas ang pagkagulat sa kanyang mukha. Kagabi pa ako, dagdag ni Joel. Pasensya ka na. I was wrong last night, this afternoon at the office and tonight. Tama si Papa. I've been unfair to you. I'm sorry. Ikaw na pagbubuntunan ng init ng ulo ko. Nakamaang lang si Queenie. Iniisip niya. Biglang-bigla naman yata ang pagbago ng ihip ng hangin. Hindi ba kapanipaniwala ang pag-a-apologize ko? Tanong ni Joel. Nahimasmasan ang dalaga. Ha? Sagot niya. Hindi. Nakagagulat na. Biglaan kasi. Kung sa bagay. You've been under a lot of stress.
Lalo na nasa nalaman mo kanina. Alam mo rin iyon? Nakakunot ang noong tanong ni Joanne. Huwag kang magagalit. Mabilis na pahabol ni Queenie. Walang ibang mapagbubuhusan ng loob ang papa mo. Don't worry. Marunong akong mag-ingat ng sekreto. You can trust me. Natigilan si Joanne. Maya't may nagkibit-balikan ito. Oo nga naman. Parang pagsang-ayon nito. Sino pa ba ang pwedeng kausapin ni Papa? Like he said earlier, you're almost a daughter to him. Honestly, medyo nagsiselos pa rin ako. Pero kailangan ko ng kausap ngayon. Pwede rin ba kitang maabala? Napamulagat na naman si Queenie. We might as well trash out everything between us. Pagpapatuloy ni Joanne. Alam mo na rin ba ang lahat? I guess I can now be totally honest with you. Baka sakaling maintindihan mo kung bakit naging napaka-obnoxious ko. Hindi napigil ni Queenie ang mapangiti. You choose the right one, sabi niya. Alam mo rin na palang ganoon ka. Aray. Kunwari na pangiwing sagot ni Joanne. Kaya nga nag-a-apologize ako. O sige. Madali lang naman akong kausapin. Malambot na ang loob na sabi ni Queenie. Doon kaya tayo sa family room. Anyaya ng binata. Maanggi na rito. Baka ginawin ka. Pumasok ulit sila sa bahay. May sliding doors din naman mula sa terasa patungo sa family room na nasa kalagitnaan ng pangalawang palapa. Malamlam ang ilaw doon. Madilaw. Nagmumula sa 4 na wall lamps sa 4 na malalayong sulok ng silid. Nauna na si Queenie sa pag-upo sa isa sa mga higanting throw pillow na nagkalat sa makintab na sahig na tabla. Dahil mahaba ang suot na roba, pwedeng-pwede siyang sumalampak ng komportable roon. Naupo sa tabi niya si Joanne. I promise to be honest. Pagsisimula nito. So aaminin ko na I'm still pissed off na pinasundan ako ni Papa. Sasagot na sana si Queenie pero nagtaas ito ng palad. On the other hand, naiintindihan ko naman na nag-aalala siya. Pagpapatuloy nito. Naiintindihan ko rin na nag-aalala ka sa kalagayan niya. Kaya sumugod ka. Two of a kind na nga kayong dalawa. Nakakapikon pero nakakatouch din. Napakurap si Queenie. Hindi niya akalaing maririnig niya ang mga ganoong kataga mula sa binata. Natawa ito nang mapakla sa reaksyon niya. Despite your doubts, I'm human. You know, sabi nito. May damdamin din naman ako. Naalala ni Queenie ang patutsada niya rito kagabi, na hindi ito gentleman at hindi human. I'm sorry about that remark last night. Napapahiyang sagot niya. Napikon din kasi ako. Quite understandable under circumstances. Sang-ayon ni Joanne. I was rude. At tama lang ang sinupalpal mo ako. Napahanga mo nga ako. Marunong kang magtanggol ng sarili kung kinakailangan. Ako naman, magulo talaga ang isip ko kagabi. Galit ako sa naririnig kong chismis. Pagkatapos sa sorpresa ako nang makita kita. Na sorpresa? Nagtataka ang dalaga. Akala ko, nabalitaan mo na ang mga tungkol sa akin, pati ang mga chismis. Tumango si Joy. And I was expecting na hindi desente na katulad mo. Sagot nito. Imagine my shock when I saw you. Decente. Refined. A real lady. Nagtaas ng kilay si Queenie. Talaga? Sagot nito. Bakit ganoon pa rin ang salubong mo sa akin? Dala na iyon ng momentum ko. Pagtatapat ni Joanne. Sa New York pa lang kasi.
Marami na akong inirehearse na mga linya para sa una kong paghaharap sa inyo ni Papa. Ang sama Ang sama talaga. Tango ni Queenie. Hindi mo man lang muna kinausap ang papa mo? Tinanong. I know. Amin pa rin ang binata. Pero paano ko siya basta na lang kakausapin after 5 years? Mahirap. Kahit nga kagabi. Hindi mo ba napansin ikaw lang lagi ang kinakausap ko? Hindi ko pa rin siya madiretso. Kaya pala, sagot ng dalaga. You used me as a convenient target. Ang galing mo naman. Kasama ng lahat ng iyon sa hinihingi ko ngayon ng kapatawaran. Sagot ni Joel. Huhustuhin ko nga ang pangungumpisan. I owe you this. Sige nga, ano pa? Himig pa birong tanong ni Queenie. Tanggap na rin naman kasi niya ang pag-a-apologize ng kausap. Kahit nakita ko kaagad kagabi na hindi katulad ng sinasabi nila na gold digger, naisip ko pa rin posibleng may genuine romantic relationship kayo ni Papa. Sabi ni Joed na nakayuko. Nakita ko kasi ang sincere ng pag-idolize mo sa kanya. I do idolize him. He's been very good to me. Napakataas ng respeto ko sa kanya. Kaya nga binabaliwala ko ang mga chismis. Sa iyo lang talaga ako napiko ng husto. Bakit? Tanong ni Joed. Nasukol ang dalaga. Siguro kasi anak ka niya. Iwas niya. Ayaw kong madagdagan pa ang mga problemang namagitan sa inyo. Like I said earlier, medyo nagselos din ako sa pagturing niya sa iyo bilang anak. Sabi ni Joed. I guess that's understandable. Sagot ni Queenie. Lalo pa dahil only child ka at nagkaroon kayo ng gap. Pagkatapos, pumasok ako sa eksena. Kailangan niya ikomento sa iyo ang tungkol kay Mama. Biglang tanong ni Joel. Kanina lang. Sagot ni Queenie. Pag-alis mo. Inabutan ko kasi siya na umiiyak. He wanted me to understand why. Akala ko, nauna ka pang nakaalam kaysa sa akin. Sabi ng binata. Of course not. Sagot niya. Joed, kahit parang anak na rin ang turing niya sa akin, iba ka pa rin. He loves you so much. He misses you. Hirap na hirap ang loob niya sa paglayo mo sa kanya. He wants you back. Nag-iisang anak ka niya. Hindi siya dapat naglihim sa akin. Sagot nito. Pero naiintindihan ko na siya ngayon. Kung mahal ko pala si Mama, mas sobra ang pagmamahal niya. To the extent na nagpakababa siya ng ganoon. Gusto ko nang magalit sa kanya. Hindi dahil pinaglihiman niya ako, kundi dahil nagpakakaawa siya ng ganoon. Totohanan ng umiwi sa sama ng loob ang mukha ni Joed. Bumagsak na rin ang luha nito. Nasaling ang damdamin ni Queenie. Nahilam din sa luha ang mga mata niya. Nagagalit ako ngayon kay Mama. Pagtatapat ng binata. For once in my life, nagagalit ako sa kanya. Pero totoo rin iyong sinabi ni Papa. Walang magagawa ang sinuman kung namatay na ang feelings niya kay Papa at na-inlove siya sa ibang lalaki. At least she was honest enough to tell her husband everything. At dito na po nagtatapos ang part 9 ng ating kwento. Sabay-sabay po nating abangan ang susunod na kabanata. Be good, be safe, and God bless po everyone.